Good evening po sa ating lahat and welcome dito sa The Real Baptist Christian Apologia TV. Ito po inyong lingkod, ang Pastor R.A. Fuentes, your Brother R.A. Fuentes din. Alright, at sa akin po, wala pong problema. You are my brother in faith in Christ. Let's start, 8:30. Start po tayo and atin pong panuorin. No? Panunuorin natin ang video nitong i-debunk natin, hindi po upang siya po ay mapahiya, kundi gusto lamang po natin na ma-warn ang ating kapatiran, makilala at madinig mismo sa video na ito ang kaniyang video para po ating bibigyan po natin ng alternative view at i-debunk po talaga natin ito. So, wala pong personalan, ito po ay aral at paghahambing-hambing po sa aral niya, andin sa aral natin para hindi po maiwasan natin yung misrepresentation, misquoting, ganon. Kaya mas maganda dahil public po ang video, credit po sa Quinteology na channel, sa kanya po ang video na ito, hindi ko po pagmamayari. So ito lamang po ay criticism, educational purposes, religious educational purposes na talagang pag-aaral po ito at paghahambing ng pananampalataya. So wala pong halong personal at wala din tayong against personal niya dahil hindi po natin siya kilala. Atin po straight aral. Okay? Kaya yan, atin pong pag-aaralan. You can get your ballpens, your notebooks, at ito ang marami pong mga arguments, patunay sa pre-trib rapture, pero kukunin natin yung pinakamatibay. Okay? Pinakamatibay na 7 argument ng pre-trib rapture. At panoorin muna natin itong video niya. Okay. So, yan. Panunuorin muna natin and wala na tong ads kanina. Bumalik pa yung ads. Alright. Loading pa. Hindi po yan, unang-una, hindi po yan totoo. Wala pong aral tayo na ganyan na ang mundo ay pasama ng pasama dahil ang mundo ngayon ay talagang masama na, dati pa itong masama. Because of sin, the world is not getting any better. Kaya hindi po aral na pasama-pasama tapos wala na raw ibang pag-asa kundi sa rapture. Hindi po. Kaya naniniwala po tayo ng pre-tribulation rapture dahil may promise, pangako po ang Panginoon, Panginoong Jesucristo, na bago po darating itong napakalaking kapighatian sa mundo, ay ira-rapture, and that is the wrath of God will be poured out dito sa mundo. Hindi po pasama, hindi pa po ito, wala pa nangangalahati ito sa rapture, sa pre-tribulation. Kaya hindi po yan nagiging parang yan na lang yung pag-asa, hindi po. Ang pinakapag-asa, yung pagdating ng Panginoong Hesukristo, na ang pagdating ng Panginoong Hesukristo, yun na po yung number 1 yung rapture. Pero isa ring pag-asa natin
ay yung meron tayong buhay na walang hanggan at hindi tayo papuntang impyerno dahil hindi natin alam kung kailan mangyayari yung rapture na yan at dahil hindi natin alam yung rapture na yan, tuloy ang buhay. Ha? Tuloy ang buhay. In the world, ye shall have tribulation. Kaya given na po yan. It is given in the behalf of Christ not only to believe in Him but also to suffer for His name's sake. No? Wala na po, hindi po bago yung pasama ng pasama. Hindi po. As a matter of fact, mas marami pang mga baka sa panahon ngayon mas komportable pa ang mga tao kaysa dati, no? Mas masama pa yung dati, 'di ba? Yung Dark Ages, yun yung mas masama pa sa ating panahon ngayon. So ito po ay isang misrepresentation. Parang naging ano na lang yung ano daw, yung rapture, kaya hindi po yan totoo. Next. Second coming daw niya yung second coming ni Jesus Christ, yung blessed hope niya. So, tingnan po natin yan sa Biblia ngayon. Tingnan natin kung blessed hope po ba yung second coming. Wala nang kapag-asa. Pambihira, wala pang rapture, may pag-asa na po. Wala pang rapture, may pag-asa na. Si Kristo, pag-asa na po yun. Kaya wag pong sabihin na parang naging pag-asa na yung rapture. Ang pag-asa po ay buhay ding pag-asa kahit, no? Kahit yung kaligtasan ng isang Kristiyano ay pag-asa na po yun. Quintiology. Kwento lang naman to no? Kwento. So, ito po ay be warned mga Christians sa page na ito, sa channel na ito. At ngayon, ipapakita natin kung gaano po ito mali ang kaniyang pinapangaral. Napakahirap. Tuturuan kita ngayon kung gaano ka elementary ang tanong mo. At hindi yan mahirap sa mga nakakaintindi na at marunong gumamit ng Biblia. Lalo na po sa namin na talagang nag-aaral sa Bible na may karunungan from the Holy Spirit. Hindi yan mahirap at hindi yan $1,000,000 question. Una sa lahat, kung ikaw po ay nagtatanong na yung talata na merong pre-trib rapture, pre-tribulation rapture, yung letra por letra, automatic wala po yan dahil hindi po yan matinong argumento yung letra por letra. Kahit nga yung Trinity, hindi mo makikita, pero ang konsepto. So dito tayo sa konsepto, $1,000,000 question po ba yan? Quintiology? Para sa iyo, $1,000,000 question? Sige, atin po yung panoorin muna natin to tapos diretso po tayo sa pagdi-debunk dito. Kasi nagulat ako, bakit naging $1,000,000 question yan?
Hindi ako nagulat sa tanong mo, nagulat ako bakit naging $1,000,000 question yan sa'yo. Kasi nagtuturo, maraming video siya nagtuturo ng Bible. Ewan ko kung talagang nasa level na ba siya sa pagtuturo o estudyante novice. Anyway, makikita naman natin yan, no? Kasi the Holy Spirit will tell us kung ito bang tinuturo dito ay naaayon sa Biblia. Kasi po ang tindig ng channel na ito ay preterist, no? Na yung mga propesiya ay naganap na. Naganap na daw. Mostly yung Matthew, yung Daniel, naganap na mga 70 AD, mga 1st century, 2nd century, naganap na raw yun. So, yan po yung, ito yung tindig niya. Kaya hindi po siya post-trib or pre-trib, yung preterist po siya. Kaya maganda po itong ating pong linawin para sa ating kapatiran at para po sa mga napaniwala sa video na ito. Kasi false teacher din naman yan si R.C. Sproul eh. Naniniwala nga yan ng tulip na cultic at demonic. Kaya hindi ako magtataka kung hindi niya makita ang pre-tribulation rapture. Yes, I will help you. Ang problema po ay namatay na po si RC kaya we cannot help him anymore. So, I will help you sana, no? Pero I will help these mga preterists at saka may yung mga anti-pre-trib rapture. We will help them tonight. Ipakita po natin sa kanila yung strongest evidence at yung strongest arguments patungkol po sa ating paniwalang pre-tribulational rapture. Teka. Hello. Walay audio imong kuan Brad, walay audio ang YouTube. Wala. Okay. Sige. Thank you. Hindi ko nakita, nag-ano ko eh. Okay. Sige. Salamat. Hindi ko na share ito with audio. So, sorry. Alright, yan, hindi ko na click. Thank you. So, let's see. Balik natin para makat po natin to. Alright. Hindi ko nakita yan eh sa ano. No end. Magandang araw po dito sa inyo. Welcome back to our Quen Theology, Kwentuhan plus Theology. So magkukwentuhan lang po tayo rito, very light lang. Pag-usapan natin yung ano ba yung nakakagulat na tanong? Ano yung nakakagulat na tanong patungkol sa pre-trib rapture? Na pag sinabi natin pre-trib rapture, ano yan eh, ito yung paniniwala na yung mundo natin pasama ng pasama, na hanggang sa dumating na sa sukdulan ng kasamaan, na wala nang kapag-apag-asa yung mga Kristiyano talaga maliban sa i-rapture. Yan, uulitin ko po ay isa po yung invento at hindi niya naintindihan, hindi niya pinag-aralan yung tindig ng rapture. By the way, hindi po tayo naniniwala na ang mundo ay pasama ng pasama. Actually, ang kasamaan nandoon na noon pa may marami ng kasamaan. At siguro sa panahon natin ngayon, mukhang mas masama pa yung Dark Ages sa ating panahon ngayon. No, imagine niyo po yung nangyayari sa mga Christian before, no, doon sa Dark Ages. Grabe po yung kasamaan doon. How about the Holocaust? Kaya yung kasamaan nandito na. No, hindi po yung tindig na pasama ng pasama, yung parabang gradual na sumasama yung ang sama ng mundo, andito na po yan. In the world you shall have tribulation, at saka the Christians will suffer for the sake of Jesus Christ. Kaya isa pong invento yan at malinaw na hindi po niya pinag-aralan ang pre-trib rapture na pinamamalian niya. Marami kasing ganito na mga ngaral.
kahit may mga relihiyon, no, lalo na po yung mga kulto, meron po silang mga against sa mga paniwala ng iba, pero hindi talaga nila inaral kung ano, no, o kaya iniintindi kung ano ba talaga yung tindig ng iba. Kaya malimit po silang mamamaratang, mag-iimbento, maggagawa po sila ng mga strawman fallacy dahil hindi talaga nila naiintindihan, gaya nitong sinasabi dito. Kuhanin ng Diyos, no? Kaya tinatawag yung rapture sa paniniwalang pre-trib rapture na blessed hope. Ako, ang blessed hope ko yung second coming ng Panginoong Jesucristo, yung second coming niya. Okay, so tingnan po natin yung second coming ni Jesus Christ, kung blessed hope po ba yun o kasama ba siya doon. Mamaya, ipapakita po natin yan mamaya dahil yes, we believe na yung rapture ay blessed hope according to the Apostle Paul. Looking for that blessed hope, the glorious appearing of the great God and Savior, Jesus Christ. Malinaw na blessed hope po yan, na the glorious appearing, because in the rapture, Jesus Christ will really appear. At saka talagang makikita natin siya. At atin po siyang atin po siya makikita diyan sa clouds, no? At yung mga kasama sa rapture ay makikita si Jesus Christ. So he will appear and we are looking for that. We are looking for Jesus Christ to appear. Okay? Kaya ang kaibahan po ng post-trib at saka ng pre-trib ay yun, isa yun na ating pag-usapan mamaya. Okay? Panoorin muna natin ang video niya para maintindihan natin yung kanyang tindig kung ano yung kanyang gustong ipaabot dito sa video na ito. Kaya mag-ingat po mga kapatid sa pagpapanonood po ng mga videos dahil mag-create lamang po ito, lalo na pag hindi po niyo aral masyado, dapat aralin niyo muna. You have to study what you believe, and you have to also understand why you believe yung mga paniniwala bago po kayo kung saan-saan makikinig para hindi po kayo maligaw. Pero para sa naniniwala sa pre-trib rapture, that's the blessed hope, yung ang sama-sama na ng mundo. Wala tayong naging impluwensya dito sa mundo. At we lose down here on earth. No? Yan yung mismong lumalabas sa mga preachers. We don't win down here. We lose. Ng mga paniniwalang ito. No? We lose down here. We lose the battle here on earth. Kaya para tayong kinuyog, tapos wala na kapag-asa, we need the blessed hope in rapture. Wala nang pag-asa ko no. Ulitin ko rin na meron pong pag-asa kahit wala pang rapture. May pag-asa na po kay Kristo. Yan po yung living hope natin. Yung ating kaligtasan na natamo sa Panginoong Jesucristo, pag-asa na po yun. Hindi po tayo mga Kristiyanong walang kapag-asa until the rapture, ay pambihira to. Siguro kung meron po kayo makitang video dito sa Quentheology na ito, kwento lang naman ito. About sa kaligtasan, duda ako sa kaligtasan pa lang dito, supply na ito, palpak na po ito eh. So sana may makita tayong turo niya kung paano ito, ligtas pa talagang taong ito o ano ba kanyang turo. So i-try po nating hanapin. Pero sa tingin ko parang malabo. So hindi po ang rapture lamang ang pag-asa. Tinatawag lamang siyang blessed hope. Pero meron pong living hope. Na kung hindi man magra-rapture, kung maabutan ka ng kamatayan, bakit rapture pa ba yung ano mo? You're looking for the rapture kahit na nasa deathbed ka na. Wala ka pang kapapag-asa kung walang rapture. Si Kristo hindi pala pag-asa sa iyo. So yan, palpak po yan. Panoorin pa natin. Ng Diyos. Tsaka yung mundo, yung maiiwan, sila yung dadanas ng Great Tribulation. So yan yung paniniwalang pre-trib rapture. Now eto po ang nakakagulat para sa marami. Kasi majority view sa Pilipinas ay naniniwala sa pre-trib rapture. Pero ito yung nakakagulat na tanong patungkol dito. Ready na po ba tayo? Here's the question. The $1 million question. Ang tanong, saan sa Bible ang pre-trib rapture? Nakakagulat. Nakakagulat
kung bakit naging $1,000,000 question yan sa iyo. Hindi yan nakakagulat na tanong para sa amin. Ngayon, ituturo namin kung saan sa Biblia. Uulitin ko po, kung ikaw po'y naghahanap ng letra na pre-trib rapture, yan po talaga ay wala sa Bible dahil hindi po matinong argumento po yang letra por letra. Kalimitan po sa ating mga aral ay hindi po letra por letra dahil konsepto po, binigyan po natin, nilagyan natin ng titulo, yung bawat aral like OSAS, Trinity, mga ganyan. Dahil po yan, faith alone, sola scriptura, pero doon po sa konsepto yan sa Biblia na itinuturo. At yung letra por letra na argumento ay hindi po matinong argumento po yan. No? Kailangan po natin na tingnan yung konsepto ng pre-trib rapture at ituturo natin yan mamaya. Kaya nakakagulat, $1,000,000 question daw ito. $1,000,000 question. Doon ako nagulat bakit naging $1,000,000 question. Pero yung saan sa Bible ang pre-trib rapture, ipapakita ko sa iyo mamaya. Quintheology at kwentuhan lamang po ito, hindi po ito theology. Yun naman napakahirap na tanong. Hindi po yan mahirap. Mahirap po yan sa inyong mga preterists dahil hindi kayo naniniwala. And because na hindi kayo naniniwala, ay hindi nyo na makikita. Pero pagka ikaw po ay hangad mo ang katotohanan, hindi mo nga naintindihan, di ibig sabihin, hindi mo talaga makikita yan. Pero kung hangad mo ang katotohanan at gusto mo pong makita yan, ayan. So makikita mo yan. Pero una sa lahat, dapat ay maligtas ka muna so that you will have the Holy Spirit in you that will tell you, and dito pala yan sa Bible. And ako po ay tatayo sa pre-trib dahil yan po ang pinaka-biblical at logical na wala pong masasagasaang talata. Ngayon, ipipresent natin ang 7 strongest arguments at hindi ko po ito own. Marami na pong nagtuturo dito pero for the sake sa ating mga followers na hindi pa nakaparinig at hindi pa masyadong aral po ang tema na ito, ito ay sana ito po yung makakatulong sa inyo. So let's see. Asan sa Bible yung pre-trib rapture? Sabi nga ni R.C. Sproul, tanda-tanda ako, ilang dekada na ako sa ministry, hindi ko nga makita sa Bible, hindi ko Oo nga, tanda-tanda na siya sa ministry, hindi nga niya na-correct yung kanyang paniwalang regeneration precedes faith na wala rin sa Biblia. Kahit nga yung tulip na cultic and demonic, pinaniniwalaan niya, tanda-tanda niya na. Diba? So, hindi nakakapagtataka yun. hanap kung nasan man yan. I've been studying the Bible for 50 years. I can't come up with a single verse anywhere in the Bible that teaches a pre-tribulation rapture. Can you help me with that? Will you? Can you help me? Namatay na po siya, so hindi na natin siya matutulungan patungkol dyan. Wala daw siyang nakita. Totoo? Hindi mo nga makita yung kahit infant baptism, naniniwala ka pa, wala naman sa Biblia yung infant baptism, kaya walang bearing ito. Will you tell me where the Bible teaches that? So ang authority ng Quintheology ay si R.C. Sproul na may isang post-teachers patungkol po sa post-teacher sa naniniwala ng tulip na doktrinang cultic at demonic. Totoo naman. Saan nga ba sa Bible? Yung mga naniniwala po sa pre-trib rapture, pakisagot nga po. Saan nga ba sa Bible yung pre-trib rapture? Yung before the tribulation, ira-rapture ka ng Diyos. Alright. So, that is the question. That is the question. Yan lamang po, mga kapatid. At ito ay ating sasagutin. So, bago po tayo magpapatuloy, ay sana nadinig nyo po ang nadinig nyo na po ang kanyang tanong, $1 million na tanong. Nakakatawa, no? Pero, ayan, atin po yung sasagutin. So, bago po ang lahat, let's check the sound.
walang sound. Ayan, okay na yata, no? Okay na. Install the Black Moon browser. Alright. Okay. Okay, so here we go. So now I encourage everyone, no? Encourage ko kayo na kumuha ng ballpen at papel para ito po'y maisulat po ninyo yung 7 strongest arguments of the pre-trib rapture. And uulitin ko, hindi na po ako tumatanggap ng mga formal debate patungkol sa eschatology. You can believe what you believe, but I can share my belief to you na pre-tribulation rapture, yun yung tama, yun yung tinitindigan ko, at yan po ay makakatindig po ako dyan. Kung ako po'y ma-corner para po sa formal discussions ay wala pong problema. Dahil handa po tayo at ididibang po natin yan na sinasabing wala puno sa Biblia. Tingnan po natin kung naiintindihan ba talaga nila ang Biblia o kaya yung pre-tribulation rapture. Ito po ay pumapatungkol sa timing ng rapture na talagang maaapektahan ang inyong ang ating ang ating pamumuhay Kristiyano dito po sa ating eschatology na ito. Kaya importante siya, no? Napaka-importante din po sa mga pamumuhay Kristiyano. Sa pamumuhay po sa ating mga kapatiran na importante din po ang eschatology dahil maganda din po yung impact dito sa iyong paniwala kung ikaw po ay post-trib o mid-trib o anuman, pre-tribulation. Maganda po na, meron po itong impact kaya mas maganda at mas biblical at tama po ang pre-tribulation rapture. And we have, meron po tayong 7 reasons, 7 strongest arguments kung bakit tayo naniniwala na ang timing ng rapture ay pre-tribulation. Okay? So, handa na ba ang lahat? Kaya ito ay una sa lahat, makikita po natin sa mga talata like this, no? May mga talatang ganito. Sabi dito that let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Ayan, so may mga hint po sa Bible and also in 1 Corinthians 15, mababasa din po natin itong mga katagang or mga katotohanan like this. Sa verse number 51, ang sabi po ng Bible ay, now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither doth corruption inherit incorruption. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. At malinaw po na may rapture. Ito pa ang pinakasikat na verse is in 1 Thessalonians chapter 4, verse number 16 and 17. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up. Ayan, no? Yan po yung word na caught up, mga kaibigan at mga kaibayo at mga kapatid. Yun yung rapture na paniwala. Yan po ay harpazo sa Greek, yung caught up. Okay? Yung caught up ay harpazo from derivative to seize, no? Yeah, sabi diyan, catch, away, up, pluck, pull, take by force. Ayan, yan po yung ibig sabihin. Kaya may rapture. Okay? Sa Biblia, may rapture. Kaya yung mga hindi na naniniwala ng rapture, automatic, dahil walang mababasa sa Biblia, ay automatic wala na pong ano yon, no? Hindi na po natin yon mapipilit. Malinaw po na meron pong sinasabi dito na shall be caught up. Itong harpazo. Kaya I think sa Latin, ito po ay rapturo. At doon po nanggaling yung salitang rapture. Okay, pero yan po ay sa harpazo na sa Greek, which is caught up.
At ito po ay, of course, the blessed hope na ating kinote kanina, and Titus 2:13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Okay? And ayan, maraming mga klaseng views ng rapture, pero mag-focus tayo ngayon sa ating tindig na pre-tribulational rapture na ating titindigan, and these are the seven strongest arguments. Marami pa pong argument siguro, pero ito pong 7 na ito ang ating tatalakayin, at para sa akin ay enough na evidence para paniwalaan ang pre-tribulational rapture. So, handa na pa tayo, 7 reasons kung bakit tayo naniniwala. 7 arguments. Una, atin po itong again, ulitin ko po, hindi po ako ang unang nagturo dito. Kinokopya lamang po natin ang turo nila because nasa Biblia po tama. Kaya there are so many preachers na nagpe-preach po dito, pero kasi po ang pangungopya natin from the Bible. So, meron po silang mga arguments, kinokopya natin, pero the supporting verses Biblia, and this is not true. There is no new. Wala pong bago ngayon. Ito po ay no? Wala po akong pakialam kung hindi po ako magpapakita po sa inyo kung sino po yung naniniwala, sinong tao naniniwala sa mga sa history ng church. Kahit walang maniniwala ng history sa church, pero pag nasa Biblia, Biblia po ang otoridad natin. Amen? Biblia po ang otoridad natin. Kaya hindi po hindi lahat ng mga tao noon ay nagsusulat kung ano yung paniwala namin, sinusulat nila, hindi po ganoon. Ang history ng church, hindi po ganoon. Lalo na po yung mga tama, yung mga nangaral, wala po silang panahon na magsulat sa panahong ngayon. May mga panahon na pwede silang makapagsulat na, pero that is not their ministry na magsulat kung ano yung ating paniwala, isulat natin, dahil meron pong Biblia na kanilang hinahawakan at tinitindigan. So, straight from the Bible, una ay tingnan po natin, at ito ay may acronym din na pre-tribulation, pre-trib. Ito po ay inaral din, meron pong aklat dito si Dr. Hitchcock, at ito din po ay kinuha ko din dahil sa pag-aaral ay tama din. Okay? Una po ang dahil ito po ay pre-trib, no? Pre-trib, no? P-R-E-T-R-I-B. 7 argument. So pre, ano po yung P na yan is the place of the church in Revelation. The place of the church, yung kung saan ang church ay binanggit sa the book of Revelation. It is only, nabanggit po ito po ay nabanggit 20 times po ang church, no? Ang church po ay 20 times na nabanggit sa book of Revelation. Sa Revelation 1 to 3, no, meron ka pong mababasang church diyan. 19 times po yan na binanggit ang church, ngunit ito po ang last is in Revelation 22 verse number 16. Kaya doon makikita natin bakit walang church diyan sa Revelation 4 hanggang 21. Bakit po wala pong nabanggit 22 verse number 16? Ang sabi po dito, this is only one, pero hindi po ito ang pinaka, no? Kasi po unin natin lahat. So number 1 is makikita natin yung mentioning of the book of Revelation na ang church 1 to 3. Pero dito po sa 22:16, dito po naulit po ang pagbanggit ng church sa book of Revelation. I, Jesus, have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. Kaya dito po last na nabanggit ang ikalawang po na pagbanggit sa salitang church. So where is it doon sa tribulation, sa wrath ng dito hanggang from Revelation 4 hanggang 21 o 20? Nasaan po doon? No, some would say na meron namang mga saints. Ay yung saints na yan ay marami na po, kahit sa Old Testament binanggit po saints. Pero bakit po walang church? Kaya doon ay isa sa ating isa po sa ating arguments doon ay bakit walang church?
So I believe na nawala at kukunin po ang church bago po itong Revelation chapter 4 hanggang makikita natin yung wrath na i-pour out sa earth. Kaya yan po ay isa sa argumento kung bakit wala pong church at bakit pre-tribulation, dahil wala pang Great Tribulation, wala pong church dito na nabanggit dito po sa Revelation, the book of Revelation. Isa po lamang yan. And number 2 ay diretsuhan po natin ito. Letter R, no? Dahil P-R-E-T-R-I-B. So letter R po dito, ito po ang nakakagulo sa kanila. Okay? Siguro ito din po, dito po naguguluhan itong quinto, ano yun? Cultology or, yun? Quintiology. Okay. Siguro dito sila, marami pong naguguluhan, lalo na po sa mga post-tribers, ay naguguluhan po sila, hindi nila ma-distinguish that the rapture and the return, which is the second coming of Jesus Christ, ay magkaiba po yun. Kasi yung mga ginagamit ninyong talata to support your views, second coming, which is the return ni Jesus Christ, that He will step on the Mount of Olives, no? Yung prophecy na babalik siya dito sa mundo and then He will reign 1,000 years. That's the return of Jesus Christ. Kaya we have to distinguish kung ano ba ang kaibahan ng rapture tsaka yung second coming, yung return. Kasi sabi niya kanina, ang blessed hope daw niya second coming. Second coming daw. Ngayon, tingnan po natin yung dalawa. No? Hindi po tayo naniniwala na dalawang second comings. Hindi po. Isa lamang yung second coming pero dalawa yung advent o yung pangyayari na una, anyway, mamaya, mag-rapture muna, nasa clouds lamang po. Dito po natin dito natin makita yung pagkakaiba. So you have to understand kung ano yung konteksto yung binabasa mo. Is it rapture or second coming? Dahil pagka ma-mix mo yan, dyan ka magkakagulo at talagang merong pagkukontra-kontra po dyan. Okay, number 1, sa rapture is babalik po ang Panginoong Jesus. He will come for His saints. Okay, babalik siya upang kunin niya ang church. Kaya yan po ang ating binasa kanina sa 1 Thessalonians. Okay, yung binasa natin sa 1 Thessalonians 4, sa ito pong rapture na ito, malinaw na ang kanyang kukunin, ito is for, babalikan niya yung church, ang namatay, which are in sleep in Jesus, and then itong mga buhay na mga mananampalataya. Okay? Kaya sa rapture po yon, babalik siya para sa kanyang mga banal o sa iglesia. Ngayon, ano naman sa return? Sa return, ang kaibahan is, He will come with His saints. Babalik po siya kasama ang mga banal upang maghari sa sanlibutan 1,000 years. Okay? So kayo na po ang titingin po sa mga verses na yan. Kahit sa Revelation at saka sa Daniel, nandoon po yung mga talata na yon that ang Panginoong Hesukristo ang maghahari ng 1,000 years dito sa mundo. And then, another thing is, ang pagkakaiba, Jesus will come in the air dyan po sa rapture. Hindi po siya babalik dito mismo, kundi in the air. Ano pong sabi dito? To be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Yan, no? In the air. So, Jesus, pero sa return or yung second coming is, Jesus will come on the earth. Kaya malabo po na post-trib. Bakit malabo? Kasi pag post-trib, pagbalik ni Jesus Christ sa air, ang iglesia mararapture in the clouds, tapos babalik ulit dito sa mundo para mag-reign.
Anong silbi ng rapture? Anong silbi ng rapture? Bakit emit sa clouds tapos babalik lang naman sa earth? Kaya yun yung pagkakaiba, mga kaibigan, dahil Jesus will come on the earth sa return. In rapture, Christ will gather the saints or His own. Sabi po dito that with the trump and the dead in Christ shall rise first. So sino yung mag-gather dyan? Of course, si Jesus Christ po ang mag-gather. Wala pong sinabi dito na angels dahil sa return angels were gathered the elect. Yun po yung nasa Matthew na hindi nila naintindihan na itong Matthew na ito po ay para sa mga Hudyo. Ang second coming po ay para po yan sa mga Hudyo. Ang mga Hudyo, kaya ito malito siya kanina ang hope daw niya, bakit Hudyo ka ba? Bakit mga kapatid, kailan ba mangyayari itong sinasabi ng Apostol Pablo dito sa Romans chapter 11 verse number dito po sa verse number dito. Ito verse 25. For I would not, brethren, that you should be ignorant of this mystery, that you should be wise in your own conceit, that blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles become in. And so shall Israel, all Israel shall be saved. Kailan po ito? Alam ba ninyo that ang mga Hudyo, they believe na merong Messiah na paparating, but they don't believe in the Lord Jesus Christ. Pero alam po nila yung Daniel 7:13. Alam po nila yan. At they are waiting for that Messiah. They don't believe in Jesus Christ, but they believe there is a Messiah na ito. Because hindi po pwede na anak ng karpintero, nasa Bethlehem, sa manger, pulubi, hindi. Dahil ang kanilang nakikita, ang sabi po dito, I saw in the night visions, and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven, and came to the Ancient of Days, and they brought him near before him. And there was given him dominion and glory and kingdom that all people, nations, languages should serve him. Talagang pagsisilbihan siya. And his dominion is everlasting. So this is the Messiah that they are waiting na babalik na talagang he is king. Siya po ay pagsisilbihan, hindi nagsisilbi. Because Jesus Christ came not to be ministered unto, but to minister. Kaya hindi rejected nila yon. So, one day, pagdating po ng second coming, Jesus Christ, na ito na po ang pagbabalik niya, the clouds of heaven, ayan, sasambahin dito po, sasampalataya yung mga Hudyo. That's the time na sila ay maliligtas lahat. Because they are waiting for this. Yun yung sasampalataya, no? Actually, natural na itong mga tao na kung hindi po nila alam itong Old Testament, hindi sila mananampalataya. Pero mga Hudyo po, tinuturuan po yan ng Torah, ng Tanakh. Kaya aware po sila na may Messiah na hinihintay sila. So that would be the time na sila po'y maliligtas. So, that is the mystery na inireveal ng Apostol Pablo dito na blindness in part happened to Israel. Blindness in part until the fullness of the Gentiles become in. Kaya yung Matthew, para po yan sa mga Hudyo, yung second coming niyan. Second coming po yan, tingnan po natin Angels will gather the elect. Dito po sa verse number, yan yung pong kaibahan. And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect. So, yung angels yung mag-gather. Pero doon po sa 1 Thessalonians, mismo ang voice merong voice of the archangel na si Kristo mismo, siya po yung mag-gather dahil pupunta po. Meron pong force na shall be caught up yung mga they are not gathered by the angels, but here kaya magkaiba po yan. So dito sa rapture po ay walang sinyales
Walang signs bago mangyari ang rapture. Wala po. Kaya nga ang sabi in a twinkling of an eye at the last trump. Because the trumpet shall sound. Kaya pagka sound yan, yan na po. No? Walang event before that, pero yung return mga kapatid, yung pagbabalik ni Jesus Christ, marami pong signs yan. Ayan o, basahin po ninyo. Ang sabi kasi dito, tingnan niyo po. Ang tanong po dito, and as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, tell us when these things be, and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world. Kaya, ayan, marami pong mga signs, maraming mga signs dyan, marami ito, binabanggit ng Panginoong Jesucristo yan yung signs. Itong rapture, ito po ay blessing and comfort. Blessing and comfort. Wherefore, comfort one another with these words. A blessed hope. Yan po yung rapture. Pero yung second coming, mga kapatid, destruction and judgment po yan. Tingnan nyo po ito po ang hindi nila nakita. Ayan o. Immediately after the tribulation of those days, shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heaven shall be shaken, and then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. Yan yung pagbabalik niya, distraction po yan. Sabi niya, hope daw niya yung yung quintiology, hope daw niya yung second coming. Pero grabe po yung mangyayari sa second coming bago po babalik si Jesus Christ. Now, ngayon, ang kanilang pinaglalaban immediately after the tribulation. Natural. Kasi po, rapture, tribulation, tapos second coming. Kaya after the tribulation, second coming po ito. Hindi po ito rapture. Patunay. Ito po ang patunay na hindi nyo napansin. Ang sabi po dito, and then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then all the tribes of the earth mourn. And then shall all the tribes of the earth mourn. Nasaan kayo? Bakit gusto po ninyo dito na magmo-mourn kayo? Alright, ito pa. And they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Ayan o. Bakit they? Ayun yung hindi nyo napansin. Hindi nyo alam na yung second coming, hindi po rapture yun. Bakit they? Bakit sila yung makakakita? Saan ang church? Ang kausap dito ni Jesus Christ, yung mga apostol. Kaya nung sinabi niya dito sa ibaba, tingnan niyo po, sa taas. Tingnan niyo po yung pronoun. Napaka-importante ng pronoun, hindi niyo napansin yon. Ang sabi dito, verily I say unto you, ayan o. Ito. Pagkatapos nagtanong yung mga apostol, take heed that no man deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Christ, that deceive many, and ye, kayo, ye shall hear wars and rumors of war, see that ye. Okay? Puro ye po yan. Pero pagdating ng Panginoong Hesukristo, ay bakit po they? Bakit they po, and they shall see? Bakit? Kasi po, only believers will see in the rapture ni Jesus Christ. Pero po sa second coming, sa return, lahat po na tao makakakita dito, they mourn. They shall see the Son of Man. They. Bakit they? Kasi po, kasama na po, hindi po dyan, wala po, hindi po yan rapture. Hindi nyo napansin. Okay, another pagkakaiba is, lastly, the rapture is a mystery.
Ang rapture po, mystery. Okay, now, sasagasaan po natin yung mystery. Maraming mystery na inireveal kay Apostol Pablo. Pero yung main mystery na iba, inireveal din sa iba at hindi lamang sa kanya. Okay? Hindi lamang. But the rapture is a mystery while the return, the second coming, is already prophesied in the OT. Kaya binasa po natin na yung Daniel kanina, prophesied po ang pagbalik ng Panginoong Jesus, yung second coming, prophesied. Maghanap po kayo ng talata sa Old Testament na rapture. Kung meron, di kontra-kontra ang Bible nyo dahil ang Biblia, ang sabi dito na mystery po itong ng rapture na ito. Misteryo po ito. Behold, I show you a mystery about this. That we shall not all sleep, but we shall be changed. Mystery po, in a moment, in the twinkling of an eye, the last trump, the trumpet shall sound. Mystery po ito. It is not prophesied in the OT. But it is clear, no? Mystery po ito. Yun yung pagkakaiba. Hinahalo-halo nyo at hindi nyo napansin yung mga pronouns, kaya mali ang inyong tindig. Okay, bago po tayo magpatuloy, pulsuhan po natin yung mga nandito. Okay? Pwede na. Pwede na ba ma-claim yung $1 million, cult theology? $1 million ba? Wala pa po tayo. Nasa pangalawa pa lang po tayo, mga kapatid, pangalawa pa lang po tayo. So, here, ito po tayo. Tuloy tayo. Pangalawa pa lang, no? 7 po ito, mga kapatid. 7 Great Tribulation. Alright. So, that is the difference. Kailangang ating pong alamin kung yung konteksto na dinabasa po natin, return ba yun o rapture. So, another is letter E. Yung letter E po is the exemption from God's wrath. Malinaw po na ang iglesia ay exempted sa God's wrath. So, I want you to know na yung tribulation, okay? Yung tribulation na mangyayari before the second coming, grabe po yun. Hindi po basta-basta po ito, basahin po natin. Ito po ang sabi, Verse number 20 yan. Okay, dito. Okay, ito. Ito po yung Great Tribulation bago mag-second coming. Tingnan po ninyo. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. Kita mo yan? At except those days should be shortened, there should no flesh be saved. But for the elect's sake, those days shall be shortened, and the elects here are the Jews. Okay? Ang mga Hudyo, elect din po yan. And remember, this is Matthew. Mystery pa po yung pagkaligtas ng Gentiles. Hindi pa po yung Gentiles magiging part. So these are all para po sa mga Hudyo dito. Ang sabi po dito, mga kapatid, there shall be great tribulation. Kaya ito, great tribulation, then the second coming. But before the great tribulation, kung ito po ay great tribulation, tapos yung church ay papasok po dito, naku po. Ano po ang sabi sa talata, ng mga talata dito? That the church is exempted from God's wrath. Itong exempted na ito ay hindi ito basta na para bang protektahan ka while enduring. Hindi po ganon yung exemption. Kasi po may babasahin tayong napakatibay na talata. Pero dito, bago po dito sa 1 Thessalonians 1:9, malinaw po itong talata na ito.
Ang 1 Thessalonians, makita po natin yung return at rapture dito sa 1 Thessalonians, but dito sa 1, 9 and 10, ano po ang sabi? Ito, for they themselves show us what manner of entering in we have unto you, and how ye turn to God from idols to serve the living and true God, and to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. Delivered us from the wrath to come. And that's why we are waiting for his Son from heaven. At we are, eto pa, marami mga talata dyan eh. Tingnan natin. 1 Thessalonians 5, 1-5. Eto pa. Ang sabi, but of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you. For you, okay, tingnan niyo po tingnan niyo po yung mga pronouns na ginagamit. For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. This is the day of the Lord. It's talking of the day of the Lord. For when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them. O, tingnan niyo po Tingnan niyo yan. The day of the Lord. Yan po ay will come as a thief in the night. At ang sabi pa, they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them. Sila lang. As travel upon a woman with child, and they shall not escape. But ye, brethren. Ayan, nag-switch lang. Kaya tandaan po ninyo, tingnan niyo po yung talata sa Biblia. Bawat letra o bawat word po dyan, importante. Sabi niya, but ye, may contrast. May contrast, but ye, brethren, are not in darkness, that day should overtake you as a thief. Ye are all the children of light and the children of the day. We are not of the night, nor of darkness. Pambihira, mga kapatid. Napakalinaw. 1 Thessalonians 4:13 ay malinaw na po yun. And then 5:9. I think nasa 5:9. For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. So we are exempted from God's wrath. Ito pa importante. Kaya nga, it's not exempted na para bang exempted ka because makaka-endure ka. Hindi ganon. Ang exempted dito talaga sa oras na ito na mangyayari. Revelation 3:10. Ano po ang sabi sa Revelation 3:10? Because thou hast kept the word of my patience, I will also keep thee from the hour of temptation. Na ito pong temptation na ito po'y pangyayari na nagsabi-sabi dito, which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. So itong testing na ito po yung God's wrath na mangyayari, that which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. So yan po ang kanyang promise. Thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour. Not talagang hindi po from that temptation or from sa pangyayari, but really the hour. Kaya may rapture muna bago ibuhos yung God's wrath. Alright, and then number 4, letter T is yung tinatawag na time gap between the rapture and the second coming. Talagang maganda po sa pre-trib is that meron pong time gap, meron pong 7 years or 7-year tribulation period. Okay? So pagka-rapture ng church, mangyayari po yung judgment seat of Christ, yung pag-re-reward in heaven. May rewarding na mangyayari. Okay? At meron pa pong populating the millennial kingdom. Meron pong years, no? Hindi kasi po pwede, no?
And then in Revelation chapter 25, may separation of sheep and goats doon. Kaya there must be a gap. Hindi po pwede nga, uulitin ko, hindi pwede yung kukunin, magra-rapture sa clouds, tapos babalik sa millennial kingdom para mag-reign with Jesus Christ. Anong silbi ng rapture? Ira-rapture ka sa air, babalik din, at saan mo ipapasok itong mga judgment seat of Christ, the populating the millennial kingdom, and the separation of sheep and goats? Saan mo ipapasok? Kaya mas maganda yung pre-trib dahil mayroong time gap, mayroong pang gap na 7 years. 3.5 years peace and 3.5 year na wrath of God. Okay? Another thing, number 5, yun lang, meron dapat time gap. Kaya maganda po, ang pre-tribulation, may time gap. At gusto natin silang tatanungin kung saan po nila ipasok itong mga ito sa kanilang tayo. Right. Number 5, dito na tayo sa, kasi TRIB. So, tatlo na lang po. Number 5, is the removal of the withholder. Ito, maganda. Meron pong hint sa Bible na yung withholder ay kukunin. Okay, basahin po natin. 2 Thessalonians 2:5-7. Ito po yung yung ating tumitibay na po yung mga natin. Okay. So, 2 Thessalonians 2, ito, 5-7. Unay natin sa 1, now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ. She's talking of coming of our Lord Jesus Christ and by our gathering together. Okay? By our gathering together unto Him. Ayan, no? Now I beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ and by our gathering together unto Him. Okay, ito. That ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter from us, as that day of Christ is at hand. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, okay, yung araw na yon, shall not come except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. So yung day of Christ, hindi raw mangyayari kung walang falling away first, and then that the man of sin be revealed, the son of perdition, that is the Antichrist, who opposed and exalted himself above all that is called God or that is worship, so that he as God seated in the temple of God, showing himself that he is God. Remember ye not that when I was yet with you, I told you these things? And now ye know what withholdeth, that he might be revealed in his time. So meron pong pumipigil na lalabas si Antichrist. May pumipigil. Sabi dito, and ye know what withholdeth, that he might be revealed in his time. For the mystery of iniquity that already worked, no? May mga mystery of iniquity na po. Only he who now letteth will let until he be taken out of the way. So, dito, meron pong bago po mangyayari the day of the Lord, ay may falling away first, and then the man of sin be revealed, the Antichrist. So, before the Antichrist would come, okay, meron pong nag-hold para siya po ay hindi lilitaw. So, ang tanong ngayon, sino po yung nag-hold? Kasi po, ang sabi dito, tinatawag po siyang what, and you know what withholdeth. So, yung withholder dito ay what, tapos tinatawag din po ito siyang who. It's a person. It's a principle and it's a person, no? A what and a who.
Tapos he, no? Tinawag po siyang person. Only he who now letteth will let until he be taken out of the way. Siya yung nag-withhold at siya po ay kukunin. Alright? And then shall that wicked be revealed. Ayan. So may kukunin, a principle and a person, kukunin siya because siya po yung nag-withhold para mag-flood in yung evil, grabe yung pangyayari talaga sa tribulation. So, meron pong nag-hold dyan na siya po ay principle and a person. The what and the he or the who. Pero siya po'y kukunin and then the Antichrist will be revealed. Ngayon, ang tanong, sino po ito? At ano ito? Kasi what and who? So we believe, wala na pong ibang makapipigil sa gawain ng mga diablo, ng wicked na ito, but God alone, ang Diyos. So we believe, wala na pong iba na nag-withhold dito, which is the Holy Spirit na nandito ngayon sa mga mananampalataya. Ngayon, ang sabi, kukunin siya. Kukunin siya out of the way. At saka ma-reveal yung Antichrist. So, I believe that this is the Holy Spirit. Kung ito po ang Holy Spirit, pagka ito'y kukunin, imposible naman na hindi kasama yung mga believers. Why? The Holy Spirit is sealed unto the day of redemption. Hindi siya kukunin tapos dyan lang kayo ha? Hindi po. So, merong kunin muna, tapos lalabas ang Antichrist. Kaya yun yung pre-tribulation, mga kapatid. Sabi dito, that the wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Even him whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders. That with all deceivableness of unrighteousness in them that perish. Ito yung maiiwan. Because they received not the love of the truth that they might be saved. And for this cause, God shall send them strong delusion that they should believe a lie. Ito yung maiiwan. Pero ang sabi, that they might be all them who believe not the truth but had pleasure in unrighteousness. But we are bound to give thanks always for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation. So what salvation is this? We are chosen to future salvation from the wrath of this Antichrist. Ito po, dito. Kaya, nung tayo po ay maligtas, we are chosen to salvation sa God's wrath. Kaya, kukunin po ang iglesia bago po mag-flood in ang evil sa pamumuno ni Antichrist. Yan po ang pinakamaganda, mga kapatid, no? Yan po ay tinatawag na kateko, hold back or restrain. That is a neuter and a masculine, a principle of a person. Must be removable. He must be removable kasi i-remove siya. Okay, and then it must be immovable and must be powerful enough to hold back the outbreak of evil. Walang iba. It is only God can withhold itong evil. And if it is removable, then wala nang iba kundi the Holy Spirit. Siya po yung withholder. At the Holy Spirit is in us. That's why He must be taken out of the way. I believe, kasama po ang mga believers dyan na tinitirhan ng Holy Spirit. At number 6, letter I is imminency. Okay? The rapture is imminent. Any moment po. Any moment. Because in 1 Thessalonians 1, binasa po natin, sa 1:10 ang sinabi, to wait for His Son from heaven.
Okay? So wait. So we're waiting. Kaya imminent po, without warning, signless po ito, mangyayari po ito anytime. At it is certain, inevitable that will occur, but uncertain as to when. Kaya imminent. But napakaganda po nito is that, again, yung pre-tribulation rapture, yung hinihintay natin to wait for His Son from heaven, looking for the blessed hope, the glorious appearing of the great God and Savior, Jesus Christ. So ito yung pagkakaiba ng post-trib at saka pre-trib. We are waiting anytime ngayon. Maybe tonight, maybe tomorrow, maybe this year, maybe next year. We are always waiting for Jesus Christ to appear. We are always looking for Jesus Christ. Maybe today, maybe tonight. Kung post-trib ka, so you are looking for the Antichrist to come. Kasi po sa post-trib, mauuna si Antichrist bago si Jesus Christ. Kaya dito magkakaiba yung ating paniniwala, yung ating mamaya ipapakita ko po sa inyo kung ano po ang gagawin as a Christian. Kung ito pagtuturo dito yung timing of the rapture, but the most important thing is kung ano ba ang magagawa nito sa buhay mo. Iba po ang pamumuhay ng isang Kristiyano if you believe in pre-trib rapture, because anytime, maybe today, babalik ang Panginoong Hesus. So what are you going to do? If siya'y babalik tonight, if siya'y babalik tomorrow, because it's possible. Pero pagka post-trib ka, wala pang Antichrist. Wala pang Jesus Christ kasi wala pang Antichrist eh. Malayo pa yan. Malayo pa. Wala pang Antichrist. Kung maabutan ka ng Antichrist, dyan, malapit ng rapture, kaya dapat hihintayin mo Antichrist. Hindi si Jesus Christ yung hinihintay mo kasi mauuna yung Antichrist bago kay Jesus Christ sa post-trib. Kaya, yan yung pagkakaiba. Kaya nga tinatawag na blessed hope eh. Number 7 is blessed hope. Bakit hindi blessed hope? Yung pagbabalik ni Jesus Christ kasi, again, destruction po yung second coming na hinihintay ni Quintuology. Pero napaka-blessed hope nito. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Kaya ang conclusion po dito, be prepared. Dapat preparado ka, prepared ka. So ano po ang mensahe ng rapture, no? Ang mensahe po ng rapture, lalo na po ng pre-trib rapture, number 1, the rapture has a coming influence on stirred hearts. Magpapakalma po siya sa mga stirred hearts. Sa ating panahon ngayon, if you have stirred hearts, then pakalmahin yan ng rapture, ng pre-trib rapture. Bakit? Sabi, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Yan. No? I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. The rapture has a controlling influence on the serving heart. Meron po siyang controlling influence sa serving heart. Bakit, mga kapatid? If you are serving right now, meron po siyang controlling influence. Why? Because ang sabi po sa 15:58, therefore my beloved brethren, be steadfast and unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. One day, pagbalik ng Panginoong Hesukristo, lahat ng labor natin, paglilingkod, ay meron pong reward yan. No? Hindi po yan magiging in vain. The rapture has a comforting influence on a sorrowing heart. If you are, sorrow ka ngayon, the Bible says, a rapture, wherefore, comfort one another with these words. So kung meron kayong mga mahal sa buhay na namatay, lalo na alam po ninyo na yan po ay Kristiyano, kapatid sa pananampalataya, huwag nyo nang ipanalangin na ma-comfort.
Bakit ipanalangin mo ma-comfort pa yung mga naiwan? Ang utos, comfort one another with these words. Ang gawin natin, atin po silang i-comfort by these words, the rapture. Because kung may namatayan po kayo, magkikita tayo muli, sila po'y bubuhayin. Ano yung ipanalangin natin? We pray for comfort of the family. Wag mong ipanalangin. Comfort mo dito sa verse na ito. Turuan mo ng rapture. Basahin mo ang 1 Thessalonians 4. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout. At tapos, and the dead in Christ shall rise first. Tapos, we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds of heaven to meet the Lord in the air. So shall we ever be with the Lord. Comfort one another with these words. Anong pray for comfort? You don't have to pray for these things na magagawa mo. You don't have to pray na maligo ka, mag-pray ka, mag-pray ako na makaligo ako, mag-pray ako na makakain ako, or makainom, grabe. You can do it kung magagawa mo yung prayer, yung mga beyond your power na hindi magagawa mo, no? Ang Diyos lang yung dapat anuhin natin. No? Manalangin tayo. But ang utos dito is wherefore comfort one another with these words. Pag may namatayan doon, yung family, turuan mo ng rapture. Ituro mo ito. Imposible kung hindi sila ma-comfort. Because this has a comforting influence on a sorrowing heart. The rapture has a cleansing influence on a sinning heart. Itong rapture, meron po siyang cleansing influence sa mga, kung tayo po yung mga Kristiyano na kung may iba pa dyan na gumagawa pa minsan ng marami pang mga kasalanan, if talking about the rapture, mayroon po itong cleansing influence. Ano pong sinasabi dito? Beloved, now are we the sons of God, and it does not yet appear what we shall be, but we know that when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Sabi dito, and every man that hath this hope in Him purifieth himself even as he is pure. Dito natin nakikita, pagka pre-trib ka, anytime babalik ang Panginoong Hesukristo, ang sabi dito, we know that when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. And every man that hath this hope in Him purifieth himself even as he is pure. Now, if you have the hope of the rapture, the pre-trib rapture, you have to purify ourselves maybe today. Kung today, paggising mo sa umaga, kung ikaw po ay meron kang mga temptation na gagawin mo, yung mga katarantaduhan, iisipin mo that Jesus Christ will appear maybe today. Pag yan po iisipin mo yung pre-trib rapture, that the rapture is imminent, mangyayari anytime, na yun yung hinihintay na lang natin, yung pagbalik ng Panginoon Hesukristo, pagpapakita niya sa atin, then yung mga iniisip mong katarantaduhan ay mariresist mo yan. Bakit mo gagawin yan? Kung baka babalik ang Panginoon ngayong araw na ito. Kaya, and every man that hath this hope, kung ito po ang inyong hope, the rapture, purify it himself even as Jesus Christ is pure. Kaya it has a cleansing influence on a sinning heart. Kung meron mga temptation dyan na gagawin mo pa, yung mga iba dyan, kung ikaw, Kristiyano ka, totoo kang ligtas, kung meron pang mabagabag sa iyong mga kaisipan, siguro magbababae ka pa, ano pang yung mga gagawin mo, hoy, isipin mo yung rapture. Baka mangyayari today, tomorrow, wag mo nang ituloy yan. Kung meron ka pang balak na gagawin yan, tapos yung iba pag, ano pa yung mga ginagawa, pambihira, the rapture will occur anytime, nako. Kung yan po ang hope mo, if that is your hope, then you have to purify yourself. Kaya,
Kung ano man dapat nang gawin natin ngayon. Kaya kung if you want to serve the Lord Jesus Christ, serve na ngayon. Kung meron po tayong mga dapat isolwin na natin. Baka mangyari yan po yung rapture na yon na hindi na natin yun maabutan. Kaya napakaganda ang pre-trib rapture. Hindi yung wala pang Antichrist. At saka na, pag dating na ng Antichrist, doon magsiseryoso na ako. May pagkakaiba eh. May pagkakaiba. And lastly, the rapture has as a converting influence on a searching heart or unsaved hearts. So if you believe na ang rapture will occur anytime, then if you are not saved, siguraduhin niyo po na ikaw ay ligtas. Kung hindi mo pa alam, pambihira kung hindi ninyo alam kung kayo'y ligtas o hindi. Hindi po yan ang turo ng mga apostol. Tingnan niyo po dito kahit sa binasa natin. Beloved, now are we the sons of God. Alam nila, sons of God sila, and it does not yet appear what we shall be. Hindi pa kung talagang sons of God tayo, pero hindi pa natin nakita kung magiging ano ba yung glorified body, ano ba yung glorious body, ano ba yun? Hindi pa nag-appear ngayon, but we know. Alam nila Juan, alam nila Pablo, nila Pedro kung saan sila pupunta. Alam nila na hindi sila pupunta sa impyerno. Kaya the rapture has a converting influence on searching or unsaved hearts. Mangyayari po ang rapture, it is in the Word of God. At ang ira-rapture, yung bubuhayin, mag-uli, at yung i-caught up, sila lamang yung totoong sumampalataya at naligtas ng Panginoong Hesukristo. Kaya meron po silang katiyakan, we know that when He shall appear, we shall be like Him. Alam nila. Ang sabi pa sa 1 John chapter 5 verse number 13, ang sabi, these things write I unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know. Alam din nila, sinulatan sila para makaalam, that ye may know that ye have eternal life. Kaya maalaman mo, because of this rapture na pinag-usapan natin ngayon, if you don't know for sure that you will go to heaven, number one, admit that you are a sinner. And then repent, turn to God. Change your mind because you cannot be saved by your good works. You cannot be saved sa pagpamembro sa inyong relihiyon. You cannot be saved by water baptism. The only Savior that can save you is the Lord Jesus Christ. Yun yung repentance. Huwag mo nang isipin. The Bible says, for the wages of sin is death. Ang kabayaran sa kasalanan, kamatayan. Kaya kailangan mong bayaran yan. You cannot pay na magpamembro ka sa relihiyon and then you are going to pay your sin. The justice is death. And then that is the second death. Sa impyerno ka dapat pupunta. Because that's the judgment of God. No? The judgment of God. Yun yung ibabayad mo, mabuting gawa mo, ibabayad mo sa kasalanan mo. Anong kabutihan yan? Sino ka? Gaano ka kabuti? At by the way, wala pong pakialam ang Diyos sa kabutihan mo. Yes, mabuti yan. Pero sa pagdating sa kaligtasan, wala siyang pakialam sa kabutihan mo. Ang tinitingnan ng Diyos, yung kasalanan mo. Mabuti kang tao? Yes, mabuti kang ang tao. Walang problema yun sa Diyos. Ang problema, yung kasalanan mo. Babayaran mo yung kasalanan mo. Marami kang kasalanan sa Diyos. Kahit gaano ka kabuti dito sa mundo, pero sa mata ng Diyos, makasalanan ka, ikaw at ako. At ang kabayaran ng kasalanan ay hindi mabuting gawa, pagpamembro, bautismo sa tubig. Ano pa?
pagbibigay, charitable works, you cannot pay your sin that way. The only payment for sin is the blood of the Lord Jesus Christ. The blood of the Lord Jesus Christ, the Bible says, and from Jesus Christ, who is faithful witness and the first begotten of the dead and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood. That is the blood of the Lord Jesus Christ. That is the blood of the Lord Jesus Christ. 1 Peter chapter 1 verse number 18, ang sabi dito, for as much as you know that you were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of the Lamb without blemish and without spot. Only the blood of the Lord Jesus Christ can cleanse your sin. That is the preaching of the Apostle Peter. Yung sinabi niya dito sa Aklat ng Gawa 43, to him give all the prophets witness that through his name whosoever believeth in him shall receive remission of sin. Kaya talking about the rapture tonight, if the rapture will occur anytime, kailangan mong maghanda. Kailangan mong maligtas. Kailangan aminin mo na ikaw ay makasalanan and you cannot save yourself. Magpakumbaba ka. You cannot save yourself. Wala kang magagawa. Kaya ang sabi ng Philippian jailer, what must I do to be saved? Ang sagot, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Jesus can save you. That is why ibinigay niya ang kanyang sarili, namatay siya sa cross para ikaw at ako ay hindi na mapuntang impyerno. At meron na po tayong kabayaran para po God can legally dismiss that case. Because of our faith, kung ikay sasampalataya ng buong puso na si Kristo ay Diyos at siya po ay namatay sa cross alang-alang sa inyong kasalanan, inilibing at nabuhay mag-uli, pag yan po'y gagawin po ninyo, ang makikita ng Diyos, ikaw ay matuwid. Ikaw ay gawing matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Ayan po ang sabi ng talata sa Pilipos 3:9. Ang sabi po dito, and be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness of God by faith. By faith. And even Romans chapter 10, verse number, marami po dito mga tao, for I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge, just like the Israelites. They have a zeal of God, religioso, but not according to knowledge. For they, being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Sasampalataya ka sa Panginoong Jesucristo. Pagka ikaw ay sasampalataya sa Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas mo, He died for your sins, buried and rose again the third day, God will give you power to become a son of God, a child of God. And God will give you the seal of the Holy Spirit, and will give you eternal life because that's His promise. Yan po ang importante. Dahil pagka may rapture na nasa Biblia, hindi ka kasama kung hindi mo yan gagawin. Kaya yung pananampalataya mo sa Panginoong Jesucristo, buong-buo yan. Huwag mong sabihin, sasampalataya at gagawa. Sasampalataya at bautismo, huwag mong tulungan. The Bible says He is able to save you to the uttermost. Makakaligtas. Pero pag hindi ka mananampalataya na si Kristo ay tagapagligtas at makakaligtas at Diyos, at talagang hindi ka mananampalataya sa Kanya, hindi ka mananalig sa Kanya, kailangan mo pa siyang tulungan sa kaligtasan mo. Because He continueth ever has an unchangeable priesthood, this is Jesus Christ. Wherefore He is able to save them to the uttermost that come unto God by Him, seeing He ever liveth to make intercession for them.
Kaya napakaganda dahil pagka ikaw ay sasampalataya sa Panginoong Jesucristo, ang sabi ng Apostol Pablo dito sa kanyang sulat, verse number 33, who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifies. Sino pang magsasakdal sa atin if that is God who justifies us? Sino pa bang mas ano pa sa Diyos? Sino pa bang mas mataas pa sa Diyos? Kung ang Diyos ang nag-justify sa atin, sino pa ba mag-lay charge o kaya magsasakdal? Wala na. Who is he that condemneth? Sino yung hahatol? It is Christ. Pero ano nagawa ni Christ? He died. Yea, rather that is risen again, who even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. So, papaanong hahatulan ka ni Kristo kung siya ay namatay para sa atin at siya ngayon ay nabuhay na mag-uli at ngayon nasa kanang kamay ng Diyos na siya ang namamagitan sa atin? So, sinong hahatol? Kaya there is therefore now no condemnation. No? There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Kaya may katiyakan. So, all you have to do is believe on the Lord Jesus Christ. He is God and He is Savior. He died for your sins, buried and rose again the third day, according to the Scriptures. And then you call upon Him. Kaya sabi po ng Romans chapter 10, verse number 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Tatawagin niyo po. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Call upon the name of the Lord today, tonight, kung gusto niyo pong masama sa rapture. Kaya maraming salamat po sa ating mga kapatiran, no? Sa mga nanunood. Maraming salamat po. At dito ay napakalinaw po ng ating tindig na pre-tribulation rapture. Huwag po kayong maniniwala na wala sa Biblia. Yun po ay mga cultic at yan po ay wala sa hulog. Ignorante po yan. They erred because they don't know the word of truth. Kaya itong mga klaseng tao katulad nitong cultology, hindi po yan dapat nating paniwalaan. No? Meron pong napakatibay na dahilan na tayo maniniwala sa rapture and also the rapture of the church, the tribulation period. We are looking for Jesus Christ, not the Antichrist. Yung mga post-trib dyan, isang tanong lang yan. Maano na yan talaga. Isang tanong, tanongin nyo lang. Ikaw naniniwala ng post-trib? Sinong unang mauna na magpapakita? Antichrist o si Jesus Christ? Ayan. Pwedeng diretso ka. Pwedeng dalawang tanong. Sinong maunang magpapakita? Si Jesus Christ o Antichrist? Ang sasabihin dyan, mayroon na pong akong natanong yan. Sabi, Antichrist. So you are waiting for the Antichrist. Tama? Hindi siya sasagot. We're waiting for Jesus Christ. No, hindi. Anong mauuna? Sabi mo si Antichrist. So you are waiting for the Antichrist to appear. Pero kami, we are waiting for Jesus Christ. Anytime, we are waiting for Jesus Christ. Maybe tonight, maybe tomorrow, si Jesus Christ ay babalik. Pero sa inyong view, mauuna si Antichrist. Kaya you are waiting for the Antichrist. Kaya merong ngang kanta si Donald Barnhouse dyan . Sa rapture, last na lang ito. Sa rapture may kanta po si Donald Barnhouse dyan. Sabi po niya, Jesus may come back today, glad day, glad day. And I would see my friend, trials and troubles would end if Jesus would come today. Glad day, is it the crowning day? I live for today on an anxious day. Jesus, my Lord, I soon shall see. Glad day, is it the crowning day? Napakaganda, no? Napakaganda. Every day, you wake up. Pag wake up mo, yun po ang aawitin mo. Pag wake up mo, aawitin mo agad, glad day, Jesus may come back today. Trials and I would see my friend, trials and troubles would end.
glad day if Jesus would come today. Is it the crowning day? Sabi, Jesus my Lord, I soon shall see. Glad day, is it the crowning day? Pero pag hindi pre-trib ang inyong tindig, ito yung aawitin mo. Jesus can't come today, sad day, and I won't see my friend. Trials and troubles won't end because Jesus can't come today. Sad day, today is not the crowning day. I won't live for today and anxious I'll be. The beast and the false prophet I soon shall see. Sad day, today is not the crowning day. Ha? Kita mo yan? Ang pagkakaiba? Sad day talaga. Because today is not the crowning day. Kasi po, mauuna pang Antichrist. Nalilitaw kaysa Jesus Christ. You are waiting for the Antichrist. We are waiting for Jesus. Kaya, cult theology, o kaya, ano yon? Quentheology, yung kwento mo, tigilan nyo na po yan. Wala pong $1 million po na tanong sa mga believers and followers or students of the Bible na talagang naghahanap sa katotohanan. Yung mga may katiyakan sa kaligtasan ay hindi po napaka-elementaryong tanong po. May pre-trib ba sa Bible? Meron. Napakatibay at napakalinaw pa. Bakit wala akong makita? Hindi mo nga nakita. Salvation, hindi mo nga nakita. Pre-trib pa. Kaya, ayan, wag po kayong maniniwala sa ganyan. Kakultuhang aral at yung preterist, okay? Preterist po yan eh. Kulto po yan, hindi po yan tamang aral. Aral po ng kulto yung preterist na yan. So, pre-tribulation rapture, sabi, ang problema po, Pastor, sa $1 million question, tapos na daw dumating ang Antichrist. Kaya nga eh. Kita mo? Tapos na daw yung Antichrist. Anong tapos sa inyo? Kung tapos na ang Antichrist na dumating, cult theology. Kailan po nangyari yung one time na sabi, may malaking kapighatian, great tribulation that would happen na hindi pa nangyayari at hindi na mangyayari? Kailan po nangyari? Nangyari na ba? Saan doon? Saan doon? Dumating na daw. Kasi nga, they don't understand the Bible. Even the Bible. Ayaw nga nila nitong dispensation eh. Ito mga preterists. Pero lugi tayo kasi napakaganda ng video nila. Yung kanilang studio. Lugi talaga tayo nito mga to dahil talagang maganda yun dahil pangligaw yun eh. Para maraming manunood. Ang daming subscribers eh. Maraming subscribers. Kaya, ayan, pero yung turo ay hindi po katotohanan. Shoutout po sa inyo, Aljun Lastra, Bernie Galvan Dehita, salamat po sa comment na yan. Wala na daw darating na Antichrist. Kung wala nang dumating na Antichrist, di ibig sabihin, dumating na po yung kabighatian. Saan na po yun? Brother Erwin, Brother Ruben Arcilia, Brother Jerry, Brother Pastor Eric. Okay, lagot. Okay, si Mark's goal-oriented. Marami daw Pentecostal na post-trib. Mas nakakuha pa pala sila. Okay. Father Alejandro Goris Abel, sabi niya, mahaba. The coming of Christ in the air, first is for the church to be raptured to meet him in the clouds, while 24 is for unbelieving Jews. And napakalinaw niyan. Okay, good evening. Rogelio Sinada, Danny Mirano. Sir, good evening. Pwede po ba mag-claim ang 1 million? Yeah, i-claim nyo po. I-paste po itong, para ma-claim na po yung 1 million. No rapture sa Bible. Talagang walang rapture sa kanila dahil hindi naman sila kasama doon. Walang rapture dahil hindi sila kasama doon. Hindi sila kasama. Kaya problema yun.
So, alas 10 na po. Maraming salamat po mga kapatid at sa inyong panunood. So, nawa atin po itong i-cut, gawing video, i-edit natin, and then sana malinaw po yun at atin po itong i-upload sa ating YouTube channel. So, maraming salamat. Please pray continually sa ating online ministry at sa ating mga improvements sa audio, sa video natin, and then sa munting studio dito. So, maganda po, we are waiting na ano natin to, no? Atin pong ma-decorate, no? Itong room natin, no? Ito po yung room natin. So, here, oh. Ayan. So, dyan, banda, yun yung ano natin, yung decoration. So, dapat ano natin yun, decorate natin yan, may decoration. So, Lord willing, God will provide na maayos po natin yan. At wala pa po tayo masyadong idea. But salamat po sa inyo lahat. Kaya salamat po mga kapatid sa inyong patuloy na panalangin. So wag po kayong magpapadaya sa mga magagandang studio, magagandang video, malilinaw, napakagandang audio, pero ang mga tinuturo po ay hindi po in line sa katotohanan. Kaya please continue to pray sa atin. God will preserve us. And sana po ay meron po kayong natutunan sa ating munting programa ngayon. At this day, ngayon po ay Monday. Marami po tayong salamat sa mga kapatid na nag-request dito upang magawa ang video na ito. Meron pa yatang kasunod. Alright? Meron pa yatang kasunod. At tingnan po natin kung meron pa. At abangan nyo po, Saturday, meron po tayong formal discussion sa mga mid-acts. Okay? Sa mid-acts po na ang tema ay about sa body of Christ that nag-start pa sa kay Apostle Paul daw nag-start. Yun yung ating kausap. And we believe na hindi po kay Apostle Paul. Before the Apostle Paul, meron na pong body of Christ. Yan po yung tindig natin. At lilinawin natin yan doon. So, Saturday po yan, Lord willing, 8 p.m. Doon po dito pa rin sa page natin. So, gagawin lang po natin ng event po yan. So, maraming salamat. God bless you mga kapatid. And hope na yung mga nag-share, salamat po sa inyo. Nagko-comment, nag-support po sa atin na moral support. Nandyan po, nagko-comment, nag-amen. Dyan po tayo makakakuha ng lakas. Sa mga Brother Tanog, tumawag sa atin, walang audio kanina, at least na-reminded tayo. Salamat sa iba pa dyan na mga kapatiran, nawa po meron po kayong natutunan. We give back the honor, glory, and praise to the Lord Jesus Christ, to the glory of the Father, and communion of the Holy Spirit. Maraming salamat. Good night po sa inyo mga kapatid. Abangan niyo po next time dito sa The Real Baptist Christian Apologia TV. Magandang gabi po.